Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinasasalamatan ka namin. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin,
Sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig at iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo? Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na matamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.
Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humango at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Meron po akong ipapatranslate sa inyo. Translate nyo ha, madali lang ito. Tagalog po ito, translate nyo sa English. Okay? Okay ba? Sagot. Okay. Ibig kong malaman mo. Ano? I want you to... tama, mali. Tama. Correct. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tama ang sagot ninyo. Okay. So, tama ang sagot. Pero ang Tagalog, ibig kong malaman mo. Bakit nyo tinranslate na want yung ibig? Hindi ba ang pag-ibig sa Tagalog ay love? Bakit nyo tinranslate sa English na I want you to know instead of I love you to know? Tama kayo. Hindi mali yung sagot ninyo. Tama yung English nyo. Pero bakit nyo tinranslate yung ibig sa want pag tinranslate nyo sa English? Yun. So, dun po ako magsisimula sa aking pagninilay. Tayong lahat, mga kapatid, may gusto. Tama, mali? Tama. May gusto tayo, may preference tayo. Gustong pagkain, gustong damit, gustong tao, gustong lugar, gustong pagkakataon. Marami tayong preferences. At mga kapatid, kadalasan, itong mga preferences na ito ay may kaakibat na damdamin. Diba? Bakit ba natin nagugustuhan isang bagay? Kasi kamukha nga, di ba, narinig nyo kasi feel ko. Di ba? Feel ko. Feel ko siya. Feel ko to. Ibig sabihin, gusto mo yan, pero yung pagkagusto mo dyan sa bagay na yan ay nakabase sa emosyon. Ngayon, mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang paulit-ulit na sinasabing salita simula po sa unang pagbasa hanggang sa ating ebanghelyo, pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay maraming kahulugan para sa maraming tao. Pero para sa ating mga Kristiyano, ang pag-ibig ay hindi lamang yung gusto mo, bagamat elemento ito ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Halimbawa, mga kapatid, para mas maunawaan natin, sino pong magkasama ditong mag-asawa na matagal nang nagsasama? May nakikita, ayun, si titos, titas, tito, si tita, doon. Okay po. Ilang taon na po kayong kasal? 50? 52 years. Tito Meng, ilang taon na kayong kasal? Matagal na panahon na. Ngayon, yun po bang nakilala niyong asawa niyo 52 years ago o several years ago, pareho nung kilalang niyo? Yung nagustuhan yung asawa nyo, kaya nyo siya nagustuhan 52 years ago or 7 years ago, pareho ba nung itsura niya, kalagayan nyo ngayon? Kaya, halimbawa, nagustuhan nyo, gwapo, mestizo, matangkad, makisig. O kaya, maganda, mestisa, maputi. Yan bang nagustuhan nyo 52 years ago, pareho ngayon? Pag tumingin kayo sa salamin, hindi na pareho. Hindi na. Pero, bakit nanatili ang pag-ibig? Kasi, yung pag-ibig, move from feeling to deciding. Instead na maging feeling siya, naging decision siya. Kasi mga kapatid, kahit naman po kami hindi nag-asawa, alam namin na kapag ang isang mag-asawa ay kinasal, o pag ang dalawang tao ay kinasal, hindi lahat ng ugali niyan malalaman mo nung pagkinasal mo na o nililigawan ka, hindi. May mga lalabas na ugali yan pag kayo nagsasama na. Pero bakit hindi naghihiwalay? Kasi hindi na lang kayo nag-remain doon sa feeling,
kung di nag-decide kayong magpatawad, nag-decide kayong umunawa, nag-decide kayo na magsama sa kabila ng maraming hamon. I know it may be difficult for certain situations, pero mga kapatid, ganun po ang karanasan ng marami. Pinapatunayan nito na ang pag-ibig ng mag-asawa sa liturhiya po ng kasal, maririnig ninyo, ito ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit nahihirapan ka ng magmahal, magmahal ka pa rin. Umintindi ka pa rin, umunawa ka pa rin, etc. etc. Yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, tanongin niyo sa akin, Father, ginagawa niyo ba yan? Tanongin niyo nga ako. Hindi lagi. Kayo po, ginagawa niyo yan lagi? Hindi lagi. So, yun ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong binabasa natin itong ika-6, ang Ebanghelyo sa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. It is reminding us that love is much more than the things and the people that we want. It is a decision to will the good of the person. Father, pwede bang iutos ang pag-ibig? Alam niyo po mga kapatid, pag ang tingin natin sa pag-ibig ay emosyon, hindi mo pwedeng utusan yan. Kasi emosyon yan eh. Pero kung ang pag-ibig mo ay desisyon na maghangad ng mabuti sa iyong kapwa, pwedeng iutos ng Panginoon yan. Kasi pwede ka namang umibig kahit hindi mo gusto ang isang tao. Mahirap. Father, kaya nyo ba? Mahirap. Mahirap po. It's difficult for me and it's difficult for every one of us. Pero mga kapatid, ito po yung binigay na halimbawa ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ano yun pong pinakahuling sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo? Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Love one another as I have loved you. Yung pag-ibig ng Panginoon parang ulan yan. Sabi nga sa lumang tipan, pinauulan ng Panginoon o pinababaksak ng Panginoon ang ulan sa mga mabubuti at masasama. Pinapasikat niya ang araw sa mga tapat at sa banal at sa mga makasalanan. It is an indiscriminate love. Sa mga panahon, mga kapatid, nahihirapan tayo na magmahal dahil sa atin pong mga nakaraan, sa atin pong mga kahinaan, sa atin pong mga limitasyon. Hingin natin ang tulong ng Panginoon na mas lalong ipakita at isalamin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog si kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Amang mapagmahal upang matupad ang utos ng pag-ibig ng Panginoong muling nabuhay. Ang atin pong itutugon, Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga pari at misyonero ng mabuting balita, upang ipahayag nila ito ng walang pagkapagod, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit, mga matatanda at may kapansanan, upang hindi sila magsawa sa kanilang ginagawa,
Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga taong napabayaan ng lipunan, sa mga inalipusta at minamaliit ng kapwa, upang makatagpo sila ng pagmamalasakit sa mga Kristiyano. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon ngayon, upang maipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Miguel Arcangel, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.